Good morning mga kasasyuan! So andito kami ngayon sa CLSU o mas kilala bilang Central Luzon State University upang malaman kung ano ba ang mga academic challenges na kinakaharap ng mga kapwa namin estudyante. Halina't alamin natin kung ano nga ba ang mga dahilan at sanhi ng pagka-pressure ng mga estudyante sa CLSU. At hindi lamang yan, aalamin din natin kung paano nila i-handle ang mga challenges na ito. Kaya tara na! Pumunta tayo sa CAS Department! So ako nga pala muna si Amado Asuncion. Shakira Lacanilaw, Krista Carbonell, Machiavelli Angeles. So ano pang hinihintay nyo? Tara na! Wala akong pumuntahan doon eh. A few moments later. So yun mga kaigan, hanggang ngayon naglalakad pa rin kami. Ganong kalawang ang CLSU. Kakapagod. Hanap ko sa dito. Hugot naman na si Isa. So andito na kami ngayon sa CAS. So bago kami maghanap na mai-interview, hoy, pumunta nga kayo dito. Natakas na kayo ah. So, kayo, sa tingin nyo, ano yung mga academic challenges na nakaka-apekto ng pagka-pressure nyo? Init dito eh. Sarap-tarap na yung mga lugar. Ano ba yung kakakarte nyo? So, magbilang tayo 1, 2, 3, mapupunta tayo sa tahimik na lugar. Yeah! Game! 1, 2, 3, go! So, andito na kami guys. Tara mo upo. So, ayun na nga. Ikaw, Maki, ano sa tingin mo yung mga academic challenges na naging dahilan ng pagka-pressure? Sa akin kasi, ano eh. Ako kasi yung uri ng estudyante na slow learner. Baga hindi agad na-adapt ng topic. Ganun, kaya nahihirapan ako. So, ano yung ginagawa mo para Ano lang, pagdating ko sa bahay siguro is kung ano yung naging topic nung nasa school ako, i-review ko yun. Babasahin mo ulit. Oo, kasi nga, nahihirapan ako maganda pagdating topic. So, ayun yung nagiging way mo para ma-overcome mo yung pressure na kinakaroon sa Hindi naman ako abot dito sa, hindi ako abot dito sa third year ng baga parang walang pagsusumikap. Oo. Yun lang yung way ko para umabot dito. So, ikaw naman Isa. Siguro ako yung sobrang dami ng activity na sabay-sabay. Oo, si... Dami Nakarelate. Na-overcome ko siguro yun, time management. Sineset ko yung oras sa ibang para magawa ko ng maayos. Mapasa ko ng yun ng online. Ano yung una mong ginagawa? Yung piniro mo madali? Siguro yung dali ko pa ba siya? Ito yung Madali muna, para mag-upload wala ka sa na. Ikaw naman, Isa. Siguro sa akin yung isa sa nag-challenges sa akin is tungkol ay sa family problem sa yun. Kasi minsan is hindi ko na nagagawa yung mga to-do, mga activity natin dahil sa family problem. Yung nakikita nila ako na masaya, gano'n. Pero sa bahay, Ganun talaga, ang hirap kapag nakaka-pressure ka kapag anong daming gagawin tapos kailangan mo pang gumawa sa bahay. So, tara na guys! Tara na! Teka lang! Hindi ka pa natatanong. Kala mo siguro makakatakas ka, Akala ko nga makakatakas ako guys. So, ayan, ikaw nga pre. Ikaw na naman yung pagiging Ang dami kasi lalo na tatlo lang kami sa bahay tapos yung stepmom ko kasi yung mama ko iniwan ako. Stepmom ko tapos yung papa ko nasa ibang bansa. So ako yung tumatayong panganay sa bahay namin. Nakaka-pressure lang na parang sa akin lahat lahat ng na responsibility na kailangan mag-iwaran ako sa dalawa kong kapatid. Tapos ang hirap din kapag dahil ang layo natin, di ba? Labni, magdadrive pang ganon, papunta dito sa may CLSU, tapos bago ako pumasok, kailangan ko pang magluto. So, ang ginagawa ko na lang, iniisip ko na lang na hindi sa lahat ng pagkakataon is andun lang ako. So, gagawa ko ng way para mapatunayan na tama, hindi masisira yung tiwala ng magulang ko na pinagkatiwala niyo yung dalawa kong kapatid para alagaan at otherwise, is maabot ko din yung pangarap ko at makatapos. So, kumbaga tatay na. Nanay pa, Kuya kuya pa, yaya pa. Lahat na nasa kanya.
Asan na kaya si Christine? Kaya nga. Asan ba yun? Hanapin natin. Hanapin natin. Sabi tayo dito sa camera. Kaso hindi tayo kita eh. Ayan. Sorry, ka na lang. Paano Ayan gagawin na. natin? Ayan, upo na lang eh dyan. 1, 2, 3, go. Oops! Hoy, andyan na pala kayo. Kanina ko pa kayo iniintay. Tara na kasi mag-interview. Tara na. Let's go! Hello mga kaigan, nandito nga tayo ngayon sa Department of Social Sciences na kung saan dito tayo maghahanap ng maaari nating may interview. Sasamahan tayo ni Christine. Hi guys. G ka ba? G. Tara na! So ito guys, naghahanap na nga kami ng maaari naming may interview. Hello po, pwede po namin kayong may interview? Ano pong pangalan nyo? Marsherwin Gaspar po. Anong year-end course nyo po? BAS 2-2 po. So, pwede po namin kayo matanong. Ano ang academic challenges na kinakaharap nyo na nagiging dahilan ng pagka-pressure nyo? As a student kasi, parang yung experience ko ngayong year na to, marami binabagsak ng mga work, mga activities yung prof. Once lang siya. Tapos, syempre, as a student, hindi mo kayang i-handle yun isa-isa. So, parang nararattle ka kung ano yung umpisahan mo, nararattle ka kung ano yung tatapusin mo, kung uunahin mong tapusin. So, parang ako, bilang estudyante, mahirap na parang i-handle yung ganong mga bagay kasi parang hindi pa ako masyadong mulat sa realidad talaga. Kasi second year pa lang ako. So, parang mahirap talaga siyang gampanan. So, sa tingin mo, anong pwede mong maipayo na sa mga kapwa nating estudyante para mas ma-motivate sila? I think time management talaga. You know how to parang balance yung priorities mo, and also maganda is parang surround yourself with good people, with parang yung mga friends mo na nakaka-help sa academic setting, and also parang yung nakaka-help sa mga problems mo para ma-lessen yung problems. So sige po, maraming salamat po. Thank you po. Ang ganda ng sagot ng number 1, no? Oo nga. Literal na nakaka-pressure talaga yung academic challenges. So maghanap pa tayo ng maaari nating may interview para sa pagka-pressure or academic challenges na kinakaharap ng mga estudyante. Tara. Magandang umaga po. Maaari po ba namin kayo may interview? Ano po yung pangalan niyo ba? Janine Francis, Sige pa. Anong course nyo po? BAS 2. So, pwede ko na po kayo ma-interview. Ano ang academic challenges na kinakaharap nyo na nagiging dahilan ng pagka-pressure nyo? So far, ang academic challenges na na-experience ko ay yung mga workloads na binabagsak ng teacher. Then, nagre-result siya sa akin na magiging unproductive ako dahil pagiging unproductive dahil iniisip ko minsan kung ano yung uunahin ko, nararatel ako kung ano yung uunahin ko dahil sa mga oras na binibigay nila, which is sabay-sabay. Tapos minsan pag hihingi kami ng time na extension ay hindi naman nabibigay dahil parang nagiging dating sa amin, nagiging inconsiderate yung mga prof regarding with that. So ano po yung mga way niyo po kung paano niyo po na i-handle yung situation po dito? Siguro sa akin yung isang nakakadagdag na dagdag motivation para gawin to is yung nasa right circle of friends ako dahil parang sa kanila is nalilesen yung burden ko sa pag-work dahil natutulungan nila ako, ganun. Nakukuha ko yung mga ginagawa kasi nakakapagpasa kami on time. Sa college talaga, choose your right circle. Oo, tama. Sige po, thank you po. Sige po. So, ayun na nga guys. So, yung ibang mga academic challenges na kinakaharap nila is tutungkol sa dami ng mga schoolwork na ginagawa. So, ang sabi nila ng mga na-interview natin is yung nasa good circle sila kaya nai-handle pa din nila yung academic na kinakaharap nila. Nasa right circle ka na ba? Nasa square. So yun guys, tapos na namin gawin yung vlogging namin. So pwede na kaming gumala bukas kaagad. So saan nyo gusto guys gumala? Tinatanong pa ba yan? Eh di sa Baguio. Baguio. So gagala kami bukas sa Baguio guys. Sama tayo guys. Sama na kayo. Teka lang guys, bakit umalis yung isa namin kasama? Wait nga lang. Bakit kaya umalis yung kaibigan namin? Hoy, anong ginagawa niya? Tignan niya natin kaibigan natin. Bakit malungkot ang beshi ko? Hoy, mukhang seryoso siya. Ano ka ba? Sorry. Ay, ang dami namin gawain. Biglang may
Send na naman ng mga gagawin, oh. Puro performance. Ano ba naman to? Sakit-sakit na ng ulo ko. Hindi ko alam kung ano yung uunahin ko dito. Hindi ka sasama sa Baguio? Tete, wala rin naman kasi akong pera. Paano naman ako makakasama sa Baguio? Paano kami kung wala ka, di ba? Nilibre ka namin. Oo. Oo, kahit sagot na namin Ay, yung nako, nakakahiya naman sa inyo. Tsaka, ang dami rin naman, ang dami ko din gawain. Mag-aalaga pa ako ng kapatid ko, sa palengke ng nanay ko. Hindi ko na nga alam yung uunahin ko. Ang hirap-hirap maging estudyante, tapos ganun pa ako sa bahay. Patayin ko nga muna tong vlog natin. Ito nga, nang sabi ng ilan sa aming mga na-interview, ang hirap pagsabayin ng pag-aaral at pagtulong sa tahanan, lalo na at madami kami mga gawain sa paaralan. Dagdag pa ang hindi kaano sapat sa pinansyal ng aming pamilya. Sa gitna ng kaguluhan ng buhay, ang dami ng gawain sa paaralan ay nagbibigay ng malaking presyon. Ang bawat oras ay parang bituin na unti-unting nawawala sa kalangitan. Ang pagkakaroon ng mga gawain sa bahay at ang kakulangan sa pinansyal ay nagpapalala pa sa sitwasyon. Ano ang aking gagawin? Sino ang tutulong sa akin? Paano ko makakaahon at makakahakbang sa pagkakataong ito? Tin, huwag ka na malungkot. Tulungan ka na lang namin para mabilis na yan. Uy, nakakahiya naman. Uy, ano ka ba? Hindi, no? Baka naaabala ko kayo. Hindi, ba't mo naman kami maaabala, Para kaibigan mo matuloy kami? na tayo sa Baguio. Ang hirap pa yung umalis kapag di ka kasama. Di ba, what's up friends are for kung iiwan ka namin. Allowance. Allowance, kaya natin yung pag-anuhan, huwag mo isipin yung financial. Amado yun, huwag ka mag-alala. Oo, ang mahalaga makasama ka sa Pero nakakahiya. ano ka kahiya? Mamaya. Alam mo sa college, hindi na dapat uso yung ganyan kasi kaibigan mo kami. Kasi hindi lang naman sa lahat ng pagkakataon kami may problema. Minsan naman, di ba? Kapag may problema yung isang tao, tutulungan talaga natin kasi magkakaibigan tayo eh. Uy, thank you, ah. Bilang estudyante, lubos ako nagpapasalamat sa aking mga kaibigan. Sa hirap at ginhawa, sila ang aking tanglaw at gabay. Hindi sila nagsasawang magbigay ng suporta at tulong. Sa bawat problema, sila ay nariyan handang makinig at tumulong. Sila ang malaking bahagi ng aking tagumpay sa paaralan at sa buhay. Sa kanilang mga puso na puno ng pagmamalasakit at kalinga, lubos ang aking pasasalamat. Sa pagharap sa mga academic challenges, ang kanilang suporta at pangunawa ay aking sandata. Kasama ko sila sa laban ng buhay. Maraming salamat, kaibigan. Sa ating mga kapwa-estudyante at sa aming kaibigang matapang at determinado, salamat sa pagbahagi ng inyong mga kwento sa aming vlog. Pinapakita ninyo sa amin na sa kabila ng mga hamon at pagsubok, pwede pa din natin itong harapin at malampasan sa tulong ng ating mga kaibigan. Naway patuloy kayong maging inspirasyon sa inyong mga kasamahan laban sa academic challenges, lalo na sa pressure na kinakaharap nila. Huwag niyong kakalimutan na nandito kami palagi para sa inyo. Hangad namin ang inyong susunod na kwento ng inyong tagumpay. Hanggang sa susunod, muli, maraming salamat sa inyo.